Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ika-29 na linggo na po tayo ng karaniwang panahon. Marahil ang tema na dumadaloy sa mga pagbasa ngayon ay nasa pananatili sa panalangin. May pag-asa ang lahat ng bagay. Kahit mahirap, kahit may mga pagsubok, marahil sa huli, kapag kinakailangan ipagkaloob ng Diyos, ipinagkakaloob ng Diyos. Not in our time, but in His time. Mayroong isang caption na tumawag ng aking pansin na sinabi ni Saint Augustine. At sabi niya, pray as though everything depends on God, but work as if it depends everything on you. As though everything depends on every one of us. So we got to work. Hindi pwedeng tutunga ka pagkatapos mong magdasal. May katumbas yan ng mga bagay na sakripisyo, may pag-aantay, may mga bagay na kailangan taglayin ng sino man. Sa unang pagbasa, marahil, batid natin si Moises, inutusan niya si Josue upang makipagdigma dahil they have to protect themselves. Kasi nilulusob na sila. Subalit sa paglusob na ito, may kailangan gawin din si Moises. Siya ang prayer warrior. Prayer warrior. Pero may tanda na kailangan gawin ni Moises. Taas ang kamay habang ginaganap ang pakipagtunggalian sa mga kalaban ni Josue at ang kanyang team. Pero kapag ibaba pa yung kamay, talo sila. Pagtaas yung kamay, panalo sila. Pero isang bagay na binabanggit nito, napapagod din ang kamay ng tao. Pati si Moises napagod din siya. Kaya kailangan niya ng katuwang, si Aaron at si Hur. Silang tagapagtaas ng kamay upang manatili, upang magbagi sila sa mga kalaban nila Josue at ang kanyang team. They have to raise their hands and keep raising their heads in spite, perhaps, of the difficulties. May sakripisyo rin alay doon. Pero kailangan ng katuwang sa pananalangin. Kaya mahalaga yung komunidad, a praying community that may influence others to pray. May mga komunidad na nakakahawa. May mga community na nakakahawa sa pagdarasal. May mga komunidad na marahil kapag ikaw ay nakita mo lang, narinig mo lang sila ng darasal, parang naudyukan yung loob mo to pray. So prayer is a relationship with God. Hindi ito mga salita na binabanggit natin. Kasi we are rich in words at hindi mauubusan ng tao sa mga salita. Pero dito, sa unang pagbasa, patunay ito na ang katuwang niya ay marahil naging daan ng pagwawangi dahil sa kapakuran din minsan ng tao na kailangan ng mga katuwang, mga kasama to be able to pray and continue to pray for the success of their battle. At sa huli, nagwagi sila. Minsan ako'y nilapitan ng mag-aaral sa isang eskwelahan na dinadalaw ko. Father, kailangan ba talaga magtaas ng kamay kapag nagdarasal? Lagi ko naalala ko ito. Wala namang masama. At may follow-up question yung bata, Father, liturgical ba? Na mga tao ay nagkakamay-kamay na ganyan, taas ang kamay? Hindi ito usapin ng liturgical o hindi. Usapin ito ng kalooban ng tao. Kung tinataas mo nga, si Moises nga naman, unang-una lahat, sa lahat, siya'y nanatiling pagdarasal, nakataas ang kamay, kinakailangan. It is an expression of oneself in prayer. Why suspend it? Why tell anyone, huwag kang magtaas ang kamay? Wala pakialaman sa pananalangin, yan ang expression mo eh. Kasi di ba charismatic, nagtataas ang kamay? Wagayway pa. Just allow them to do. Marahil si Moises, dito nga nagwagi ang lahat. Dito nagkaisa katuparan ang isang mahalagang panawagan.
panalangin, pananatili, ay mahalagang bahagi. Pero sa Ebanghelyo sa araw na ito, isa namang kwento, talinghaga ng balo, babaeng balo. At ang di makatarungang hukom, unjust. Mayroong bagay na mahalaga dito. Marahil, yung babae, wala siyang influensya, wala siyang koneksyon. Tila bagay wala ng pag-asa. Paulit-ulit na lang na bumabalik, humihiling, pumupunta para madinig ang kanyang panawagan. Pero, what was her secret? That she was able to receive the gift of justice. Saan siya? Dalawang opsyon ng babae na pwedeng gawin. To give up, to surrender, to stop her crying. Tapusin na. Ayaw na. Sabi nila, ang mga umaayaw, ang mga sumusuko ay talo. Ang mga lumalaban, may pag-asa na papagbibigyan. Pangalawa, kailangan manindigan siya to fight for her cause. At tunay nga naman, pabalik-balik siya, nanatili siya, hindi siya sumuko. Bagkos, nagpunyagi pa nga. Yung palang pabalik-balik mo para makuha ang katarungan ay isa ng hudyat ng sakripisyo at pagtitiis. Kung may tiyaga, may nilaga. Nanatiling may pag-asa. She waited patiently and she persevered all the way. And finally, ayun, may pagkalob sa kanya. Kahit yung hukom di makatarungan, yung kakulitan niya, naging daan din ng biyaya. Tayo mga Pilipino, mapagdasal, matyaga sa mga prayers. Kapag Tuesday, meron tayo nabina kay St. Anthony at kay St. Teresa of the Child Jesus. Kapag Wednesday, meron tayong panalangin sa Mother of Perpetual Health. May novena ulit yun. Kapag Thursday, meron tayong St. Jude. Kaya punong-puno yung St. Jude sa Malacanang. Kapag Thursday. Kapag Friday, meron tayong Sacred Heart of Jesus. Mahal na puso ni Jesus. Kapag Saturday, meron tayong Marian Devotion. Kay Maria naman tayo. Kapag Sunday, siyempre, sa Panginoon tayo. Almost the whole week, may ginugugol tayong mga panalangin. Pag naghahanda ng fiesta, may tridoom kapag nagtitipid sila. 3 araw na lang para matipid. Pero yung mga medyo magarbo ng kaunti, 9 na araw. At gustong-gusto pa nilang kunin yung mga pari kung saan-saan para maiba naman. Ibang puntahe naman. Nagkukumaw ang lahat. Pero isa lang ang dahilan, padalangin. Pag-aali ng debosyon, pagdarasal. Pero lahat tayo, nais natin bagong putahe. Mga kapatid, sa Ebanghelyo sa araw na ito, yung babaeng balo, hindi nawalan ng pag-asa. Hindi sumuko. But she remained standing before this judge, crying for justice. Yun ang larawan ng panalangin. Huwag agad mawalan ng pag-asa. You have to persevere in prayer. You have to trust the Lord all the more. Di nga ba si Saint Santa Monica? For 17 years of praying, conversion of St. Augustine took place. Yung conversion ni San Agustin, natanggap bilang biyaya. At hindi lang basta conversion, naging obispo pa, naging pari, naging obispo ng Hippo, ng Tagaste, yung kanyang anak. At may bonus pa, yung kanyang asawa na pagano, na-convert din si Patricius. But she waited for 17 long years. Tayo kasi minsan may pagkakataon, kapag hindi napagbigyan, nagtatampo sa Panginoon, parang bingi ang Panginoon, Father, hindi ako napapakinggan ng Panginoon, parang wala naman
Diyos. So lahat ng pagdududa meron ka na. Pero magtiwala. Kailangan umasa. Kailangan manatili. Kailangan manalig sa tamang panahon. I love this song whenever I encounter or engage in this gospel. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Not in our time. Sometimes we have denials. May mga denials tayo sa ating sarili sa pagdarasal. Pero ang Diyos, yung hindi pagtukol agad sa panalangin ay hindi denial. Paalala yan. Daan yan ng conversion ng puso. Not that the Lord forgets our prayer. Hindi yun. God delays not because He forgets, but because He knows the best time to give, the best time to answer. Ang panalangin ay hindi para baguhin ang ating isip, ang isip ng Diyos, kundi baguhin ang loob ng tao. Ang panalangin ay hindi o pangulit lamang sa Diyos. Si relasyon ito. Ang panalangin ay marahil hindi para baguhin ang Diyos. Not at all. Kundi baguhin ang puso ng tao upang ihanda ang kalooban sa kaloob ng Diyos. And the best way to end a prayer is Your will be done. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Pray po tayong lahat. Ating